Napansin mo bang parang may mabigat na humihila sa mga binti mo tuwing umaga? Yung tipong hindi ka pa man lumalakad ng 5 minuto, gusto mo nang umupo. Dati kayang-kaya mong umakyat ng hagdan, pero ngayon, bawat hakbang may kasamang pagod. Marami ang nagsasabi, normal lang yan, tumatanda na ako. Ang mas nakakagulat, may mga senior na lagpas 90, pero kayang tumayo at maglakad ng hindi hinihingal. Pero paano kung hindi lang pala edad ang may kasalanan? Paano kung senyales ito ng kakulangan sa katawan mo? Isang bagay na maaari sanang maagapan. Marami sa mga seniors ang naniniwalang bahagi lang ng pagtanda ang panghihina. Pero libu-libong Pilipinong senior ang nananatiling malakas kahit lagpas 80 o 70. Ang sikreto nila, hindi mamahaling gamot, kundi tamang kaalaman kung anong bitamina ang kulang sa katawan. Isipin mo to, si Mang Arturo, 76, dati hindi makalakad ng diretso sa palengke. Tuwing tanghali, nakaupo na lang sa bangko, pinapanood ang mga dumaraan. Akala niya arthritis ang dahilan. Pero isang bitamina lang pala ang kulang. Nang idagdag niya ito sa pagkain niya, isang kutsara lang kada umaga, unti-unting bumalik ang lakas ng binti niya. Hindi ito himala, siyensya ito. May mga bitamina na espesyal para sa lakas ng binti, natural, abot kaya, at galing lang sa simpleng pagkain o supplement. Pero hindi ito madalas na pag-uusapan, kaya maraming seniors ang patuloy na nahihirapan. Hindi dahil sa edad, kundi dahil sa kakulangan ng impormasyon. Kung minsan naramdaman mong parang hindi mo kontrolado ang katawan mo, na konting lakad lang ay parang marathon, na habang nakaupo ka ay namamanhid ang binti mo. Baka hindi mo na dapat palampasin ito. Hindi mo kailangang tanggapin na lang. Ang kailangan mo lang ay malaman kung anong bitamina ang kulang sa'yo at paano ito madaragdag sa araw-araw. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 7 mahalagang bitamina na napatunayang nakakatulong sa binti, tuhod at sirkulasyon ng dugo. Lahat ipapaliwanag sa simpleng paraan, may kasamang halimbawa at karanasang makaka-relate ka. Sa dulo, may bonus tip rin, isang di inaasahang bitamina na game changer pagdating sa lakas ng katawan. Pero bago tayo magpatuloy, may tanong ako. May mga araw bang gusto mo na lang manatili sa kama dahil sa bigat ng binti mo? O kaya naiisip mong baka humina ka na talaga? Kung oo, i-comment mo ang salitang nakaka-relate sa baba. Para malaman kung may mga kasama akong seniors na lumalaban at handang alagaan ang sarili. Kasi kung may isang bagay na hindi dapat isuko, yon ay ang kakayahan mong tumayo, literal man o sa buhay. Isang vitamin D, lakas ng buto, laban sa pulikat. Si Aling Delia, 72, ay dating masigla. 3 beses isang linggo siyang nasa Zumba class, naglalakad sa palengke at kahit tuwing linggo, sa simbahan siya ang una sa hagdan. Pero nitong mga huling buwan, napansin niyang parang laging mabigat ang kanyang mga binti. Isang beses, habang papunta sa botika, bigla na lang siyang napaupo sa bangketa. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa simpleng panghihina. Akala niya simpleng pagod lang o signs of aging ang nararamdaman niya. Pero nung kumonsulta siya sa doktor, isa lang ang payo, magpa-test ng vitamin D level. Ang resulta? Sobrang baba. At doon lang niya naintindihan, ang lakas ng kanyang katawan, lalo na sa binti at tuhod, ay nakasalalay sa bitaminang matagal na pala niyang hindi napupunan. Ito ang vitamin D. Tinatawag din itong bitamina ng araw, pero ang tunay na papel nito ay mas malalim kaysa sa alam ng karamihan. Ang vitamin D ang tumutulong sa katawan para maabsorb ng maayos ang calcium, ang pangunahing sangkap para sa matibay na buto. Pero hindi lang buto ang tinutulungan nito. Kailangan din ito ng ating mga kalamnan para manatiling buo ang lakas at balansing galaw ng katawan. Kapag kulang ka sa vitamin D, unti-unti kang makakaramdam ng pananakit ng binti, panghihina ng muscle, at mas madalas, biglaang pulikat sa gabi. Yung tipong mahimbing ang tulog mo,
pero bigla kang mapapamura sa sakit sa binti. Ito ang madalas ikinokonsidera ng mga seniors na normal lang, pero sa totoo lang, babala ito na may kulang sa katawan mo. Ayon sa mga pag-aaral, mataas ang risk ng pagkahulog at pagkabali ng buto sa mga seniors na mababa ang vitamin D. Kaya kung ikaw ay madalas mapagod, madaling mapaupo, o nakakaramdam ng paminsang pananakit sa binti kahit wala ka namang ginagawa, baka oras na para tingnan ang vitamin D level mo. Ang maganda rito, hindi mo kailangang gumastos ng malaki. Una, simpleng pagpapaaraw lang tuwing umaga. 15 hanggang 20 minuto, sapat na para sa karamihan. Pero tandaan, habang tumatanda tayo, bumababa rin ang kakayahan ng balat natin na gumawa ng vitamin D mula sa araw. Kaya hindi ito sapat para sa lahat. Ang mas epektibong paraan, kumain ng pagkaing mayaman sa vitamin D tulad ng salmon, itlog o gatas na fortified. Pero kung gusto mo ng pinakamadali, 1 kutsara ng cod liver oil kada araw. O 1 kutsara lang pero punong-puno ng vitamin D. At hindi lang para sa binti, pati sa tuhod, kalamnan at buong lower body mo, mararamdaman mo ang epekto. Marami ng seniors ang nagpatotoo. Mula nung nagdagdag ako ng vitamin D, bihira na akong pulikatin. Mas kaya ko nang tumayo at maglakad ng hindi agad napapagod. Kaya habang may lakas ka pang kumilos, kumilos ka. Huwag mo na hintayin pang tuluyan kang hindi makatayo. Vitamin D pa lang iyan at may 6 pang bitamina tayong pag-uusapan. 2 vitamin B12, ugat, muscle at oxygen sa binti. Minsan ba parang pagod na agad ang mga binti mo kahit wala ka pang ginagawa? O kaya naman may pamamanhid, tusok-tusok, o parang nanginginig na hindi mo maipaliwanag? Baka hindi ito dahil sa simpleng pagod, kundi dahil sa kakulangan ng isang mahalagang bitamina sa dugo mo, vitamin B12. Ang vitamin B12 ay isa sa pinakaimportanteng bitamina para sa mga ugat at red blood cells. Kapag kulang ang katawan mo sa B12, humihina ang daloy ng oxygen sa muscles, lalo na sa mga binti. Ang resulta, madaling mangalay, madaling mapagod, at minsan ay parang hindi mo makontrol ang kilos ng iyong sariling paa. May mga seniors na ang lakad ay parang may kabig or parang hindi ma-straighten ang hakbang. Sa iba naman, may parang nanginginig na binti kahit hindi malamig. Ayon sa mga doktor, kapag mababa ang B12 levels mo, nasisira ang komunikasyon ng utak papunta sa mga kalamnan. Kaya kahit gustuhin mong lumakad ng diretsyo, parang hindi sumusunod ang katawan mo. Isa pang senyales ng B12 deficiency ay ang tinatawag na muscle miscoordination. Halimbawa, gusto mong tumayo mula sa upuan pero parang may delay. O kaya, gusto mong abutin ang isang bagay pero parang mabagal ang reaksyon ng binti mo. Ito ay dahil sa epekto ng B12, 12 sa central na nervous system. At ang masaklap, habang tumatanda tayo, bumababa ang kakayahan ng tiyan natin na i-absorb ang vitamin B12 mula sa pagkain. Kaya kahit kumakain ka ng karne, itlog o gatas, posibleng hindi sapat ang napupunta sa dugo mo. Ang solusyon, pwede kang uminom ng B12 supplement na angkop sa edad mo. Pero mas maganda kung magdadagdag ka ng mga pagkaing high in B12 gaya ng atay ng baka, itlog, sardinas at nutritional yeast. Ang nutritional yeast, halimbawa, ay parang pulbos na medyo cheesy ang lasa. Pwedeng ihalo sa lugaw, sabaw o kahit sa kanin. Maraming seniors ang nagsasabing matapos lang ang 2 hanggang 3 linggo ng dagdag na B12, napansin nilang mas kontrolado na nila ang galaw ng binti nila. Bumababa ang pamamanhid, bumibilis ang reaksyon, at mas nagiging matatag ang kilos. Hindi ito instant miracle pero sa tuloy-tuloy na paggamit, ramdam ang epekto. Kaya kung nararanasan mo ang mga sintomas na ito, pamamanhid, panghihina, mabagal ang kilos ng binti, huwag mo nang ipagpaliban. Maaring ito na ang senyales na kulang ka sa vitamin B12.
Tatlong vitamin C laban sa paninigas at sakit ng tuhod. Si Mang Efren, 78, ay kilala sa barangay nila bilang masipag at masayahin. Araw-araw siyang nagdidilig ng halaman, naglalakad papunta sa tindahan at nakikipagkwentuhan sa mga kapitbahay. Pero nitong mga huling linggo, pansin ng lahat, mas mabagal na ang kanyang lakad, madalas nakahawak sa tuhod at hindi na gaanong nakikitawa. Ang dahilan, hindi dahil sa katandaan, kundi sa pananakit at paninigas ng kanyang mga kasukasuan. Ang tuhod at kasukasuan natin ay may natural na padding, collagen ang tawag dito. Isa itong uri ng protein na nagbibigay sa ating mga litid, kasukasuan at muscles ng flexibility at tibay. Habang tumatanda tayo, bumababa ang natural na produksyon ng collagen sa katawan. Ang resulta, mas madaling sumakit ang tuhod, mas mabagal ang recovery ng muscle at madalas na paninigas sa umaga. Ang vitamin C ay hindi lang simpleng pang-iwas sa sipon. Isa ito sa mga pinakamahalagang sangkap para sa collagen production. Kapag kulang ka sa vitamin C, hindi lang immune system ang apektado. Pati na rin ang tuhod, kasukasuan at flexibility ng binti mo. Kaya kung tuwing umaga ay parang nangangalawang ang kilos mo, baka ito na ang dahilan. Bukod pa riyan, ang vitamin C ay isang makapangyarihang antioxidant. Ibig sabihin, tinutulungan nitong labanan ang inflammation o pamamaga sa loob ng katawan. Maraming kondisyon gaya ng arthritis, stiff joints, and chronic pain sa binti ay may kinalaman sa matagal na pamamaga. Kaya ang sapat na vitamin C intake ay malaking tulong para maibsan ito. Si Mang Efren, nang sinimulan niyang uminom ng vitamin C powder mula sa acerola cherry tuwing umaga, napansin niya raw na mas mabilis nang gumaling ang katawan niya tuwing napapagod. Hindi na rin ganoon kasakit ang pagyuko at kahit ang lakad niya ay mas magaan na. Hindi ito overnight effect, pero sa loob ng 2 linggo, unti-unting bumabalik ang sigla ng kanyang kilos. Makukuha ang vitamin C sa mga citrus fruits gaya ng suha, dalandan at kalamansi, pati na rin sa strawberries, bell pepper at kiwi. Pero kung gusto mo ng concentrated form, subukan ang acerola cherry powder. Isang kutsara lang nito kada araw ay mas mataas pa ang laman ng vitamin C kaysa sa isang buong orange. Pwede mong ihalo sa tubig, lugaw o smoothie. Kaya kung pakiramdam mo ay madalas kang naninigas sa umaga, mabagal kang gumalaw o parating masakit ang kasukasuan, baka hindi mo lang kailangan ng pahinga. Baka kailangan mo ng vitamin C. 4 na vitamin K2 para di maipo ng calcium sa maling lugar. May kilala ka bang matanda na parang laging matigas ang lakad? Yung tipong konting lakad lang ay may kaba kung madadapa. Minsan, hindi ito dahil sa mahina ang buto, kundi dahil sa maling pag-ipon ng calcium sa katawan. Dito pumapasok ang isang madalas nakakalimutang bitamina, vitamin K2. Ang trabaho ng vitamin K2 ay simple pero mahalaga. Siguraduhing napupunta sa tamang lugar ang calcium. Gusto mo ba ng malakas na tuhod at binti? Hindi sapat na uminom ka lang ng calcium supplement. Kailangan mong tiyakin na ang calcium ay napupunta sa buto, hindi sa mga kasukasuan o ugat. Kapag kulang ka sa vitamin K2, may posibilidad na ang calcium ay naiipon sa soft tissues, gaya ng tuhod, bukong-bukong at maging sa mga ugat ng binti. Ang resulta, paninigas ng galaw, bigla ang pangingilo at mabagal na kilos. Mas masaklap, ito rin ang nagiging dahilan kung bakit may matatandang kahit may sapat na calcium ay madalas pa ring madapa o mabalian. Isipin mo, uminom ka ng calcium para lumakas ang tuhod mo, pero dahil wala kang K2, sa litid at kasukasuan pala ito napunta. Dito na bumabagal ang kilos, bumibigat ang binti, at unti-unting nawawala ang lakas na dapat sanay nanatili. Ayon sa mga eksperto, ang vitamin K2 ay tumutulong para itulak ang calcium papunta sa buto at ngipin. Inilayo ito sa maling bahagi gaya ng artery sa joints. Kaya kung nararamdaman mong parang naninigas ang tuhod mo sa umaga,
O kaya'y may biglang hapdi sa binti tuwing aakyat ka ng hagdan, baka kailangan mo ng dagdag na 200 piso. Saan mo ito makukuha? Ang pinakamayamang natural sources ng vitamin K2 ay mga fermented foods gaya ng natto, fermented soybeans, sauerkraut, maasim na repolyo, at certain cheeses gaya ng Gouda at Brie. Pero kung Pinoy-friendly option ang hanap mo, subukan ang grass-fed butter o ghee. 1 kutsara lang kada araw ay makakatulong na. Marami sa mga seniors ang nagsasabing simula nang nagdagdag sila ng vitamin K2 sa pagkain nila, nabawasan ang paninigas ng tuhod, bumaba ang pamamanhid sa binte, at mas lumakas ang tiwala nila sa bawat hakbang. Kaya kung ayaw mong maipon ang calcium sa maling lugar at gusto mong tumibay ang lakad mo sa tamang paraan, huwag mong kalimutan si vitamin K2. 5 magnesium, lunas sa pulikat at pangangalay. Gabi na, mahimbing ang tulog mo, pero bigla kang napapabalikwas sa sakit, pulikat na naman. O kaya na may, bago pa man matapos ang konting lakad, parang ang bigat-bigat na ng mga hita mo. Maraming senior ang nakakaranas ng ganito araw-araw, pero hindi nila alam na madalas, isa lang ang ugat ng problema, kakulangan sa magnesyo. Ang magnesyo ay isang essential na mineral na tumutulong sa muscle contraction at relaxation. Kapag kulang ka rito, nagiging mas tense ang mga kalamnan, mas madali kang mapagod at madalas kang pulikatin. Ito rin ang dahilan kung bakit minsan ay parang wala kang energy, kahit wala ka pang ginagawa. Mismong mga binti mo ang ayaw ng kumilos. Habang tumatanda tayo, natural na bumababa ang magnesium levels sa katawan, lalo na kung hindi sapat ang kinokonsumo mong leafy greens, nuts at seeds. At dahil karamihan sa seniors ay may limitasyon sa diet, hindi nakakagulat kung bakit laganap ang magnesium deficiency sa edad na 60 pataas. Bukod sa pulikat, isa pang senyales ng mababang magnesium ay ang pakiramdam na parang laging pagod ang mga hita at mabilis kang mapaupo kahit saglit pa lang ang lakad. May ilang seniors pa nga na nagsasabing parang may tinidor sa loob ng muscle. Ganong kabigat at kasakit ang pakiramdam. Ang magnesyo ang tumutulong para gawing mas maayos ang sirkulasyon ng dugo sa lower body. Kaya kapag kulang ka, hindi lang muscles ang naapektuhan, kundi pati ang flow ng oxygen sa binti. Ang magandang balita, simple lang ang solusyon. Kumain ng pagkaing mayaman sa magnesium gaya ng kangkong, spinach, almonds at chia seeds. Pero kung gusto mo ng madali at praktikal, 1 kutsara ng pumpkin seeds araw-araw ay makakatulong ng malaki. Pwede itong kainin ng diretso, ihalo sa lugaw, o isama sa salad. Ayon sa ilang seniors na sinubukan ito, bumaba ang pulikat episodes nila mula gabi-gabi, naging 1 o 2 beses na lang sa isang linggo. Mas magaan daw ang pakiramdam ng binte, at kahit paggising sa umaga, mas mabilis na silang nakakagalaw. Hindi instant miracle, pero sa araw-araw na disiplina, ramdam ang epekto. Kaya kung isa ka sa mga nakakaranas ng paulit-ulit na pulikat, madaling pagkapagod ng hita o biglang paninigas ng binti, baka hindi mo kailangan ng pahinga lang. Baka kulang ka sa magnesyo. 6 na vitamin E para sa malayang daloy ng dugo sa binti. Si Lola Minda, 76, ay laging nakaupo tuwing hapon sa balkonahe ng kanilang bahay. Habang ang ibang senior ay masayang naglalakad sa labas, siya ay madalas may iniinda, malamig ang paa, minsan namamaga, at halos hindi na komportable kahit nakaupo lang. Akala niya simpleng poor circulation lang ito, pero hindi niya alam na may kinalaman pala ito sa isang kakulangan. Vitamin E. Ang vitamin E ay kilalang antioxidant, pero ang isa sa mga pinakaimportanteng papel nito ay ang pagpapabuti ng daloy ng dugo sa buong katawan. Ito ay parang natural na blood thinner, ginagawang mas malambot at mas flexible ang mga ugat para hindi barado o sikip ang daloy ng dugo. At saan ba unang naaapektuhan kapag mahina ang circulation? Sa mga binti. Kapag kulang ka sa vitamin E,
Pwedeng makaranas ng pamamanhid, mabigat na pakiramdam sa hita o mabilis na pangangalay kahit kaunti pa lang ang kilos. Sa mga mas malalang kaso, may pamamaga ng binti, malamig na paa, kahit mainit ang panahon, at pakiramdam na parang laging may bara sa kilos mo. Sa edad na 60 taas, mas nagiging marupok ang blood vessels natin. Kaya't kapag hindi sapat ang vitamin E sa katawan, mas madaling mawalan ng sigla ang mga binti, maging stiff ang galaw, at lumala pa sa kondisyon gaya ng varicose veins o leg numbness. Ang mas maganda rito, simple lang din ang solusyon. Kumain ng pagkaing mayaman sa vitamin E gaya ng almonds, sunflower seeds, avocado, and spinach. Pero kung gusto mo ng concentrated source, isang kutsara ng wheat germ oil kada araw ay sapat na. Pwede itong ihalo sa kanin, lugaw, o kahit sa simpleng gulay. Nang sinubukan ito ni Lola Minda, napansin niyang unti-unting nabawasan ang lamig sa kanyang paa. Ang dating mabigat na pakiramdam, gumaan. At higit sa lahat, mas nakakagalaw na siya nang hindi naiirita o parang may pumipigil sa bawat hakbang. Kung ikaw ay nakakaranas ng madalas na panlalamig ng binti, pamamaga, o parang mabagal ang kilos, baka kailangan mong dagdagan ang vitamin E sa araw-araw. Kasi minsan, ang kalayaan sa paggalaw ay nagsisimula sa malayang pagdaloy ng dugo. Bonus: Collagen Boosting Vitamin para sa malambot, maliksi at matibay na binti. Hindi lang bone health o circulation ang mahalaga para sa seniors. Sa bawat hakbang, sa bawat pagupo at pagtayo, may isang bahagi ng katawan na tahimik na nagtatrabaho. Ang mga litid, kasukasuan at connective tissues. At ang sustansyang nagpapalakas dito, collagen. Habang tumatanda tayo, unti-unting bumababa ang natural na collagen production ng katawan. Kaya't marami sa mga seniors ang nakakaranas ng kasukasuan na matigas, madaling sumakit, o parang palaging may click tuwing gumagalaw. Dito pumapasok ang kahalagahan ng collagen-building vitamins tulad ng vitamin A, C at zinc. Pero may isang bitaminang madalas nakakaligtaan: copper. Oo, hindi ito madalas marinig, pero ang copper ay essential sa pagbubuo ng collagen at elastin, dalawang sangkap na nagbibigay ng flexibility at tibay sa ating mga connective tissues. Kapag kulang ang copper sa katawan, hindi maayos na nabubuo ang collagen matrix. Ang resulta, mas mabilis ang pagkasira ng kasukasuan at mas matagal ang recovery mula sa simpleng galaw. Si Mang Benito, 69, ay dating karpintero. Malakas pa rin siya sa katawan, pero nitong huli, parang hirap na siyang umakyat sa tricycle. Hindi raw masakit, pero parang walang buwelo ang tuhod niya. Nang sinabihan siya ng anak niyang nurse na baka kulang siya sa collagen-supporting nutrients, sinubukan niyang magdagdag ng pagkaing mayaman sa copper, tulad ng tahong, mani at dark chocolate. Sa loob ng 2 linggo, napansin niyang parang sumisigla ulit ang galaw ng tuhod niya. Gusto mo rin ng natural na tulong? Subukan ang sabaw ng buto o bone broth. Ito ay likas na may collagen, gelatin at trace minerals tulad ng copper at zinc. Pwede mong gawing sabaw sa kanin, inumin sa umaga o ihalo sa lutong gulay. Dagdag pa rito, ang pagkain ng sardinas na may buto o salmon na bone-in ay makakatulong din para maibalik ang elasticity ng iyong joints. Ang collagen ay hindi lamang pampaganda ng balat gaya ng madalas nating naririnig. Sa gintong edad, ang tunay na ganda ay nasa galaw. Kung gaano ka kabilis makatayo, kung gaano ka katatag maglakad. At kung may isang bonus na bitaminang makakatulong dito, ito na yon: copper at collagen building nutrients. Kapag regular mong napupunan ang copper at collagen building nutrients, hindi lang ito nakakatulong sa tuhod, pati sa flexibility ng iyong balakang, bukong-bukong, at maging ang mga litid sa talampakan, mas nagiging elastic at mas responsive. Ibig sabihin, mas maiiwasan mo ang biglaang paninigas ng binti o yung pakiramdam na parang may humihila pababa sa bawat hakbang. Kapag pinagsama ang collagen support at magandang sirkulasyon,
mas tumatagal ang lakas ng iyong mga kasukasuan, at mas humahaba ang panahong kaya mong gumalaw nang walang iniinda. Sa edad na 60 taas, ang tibay ay hindi na lang nasusukat sa lakas ng bisig, kundi sa gaan ng bawat hakbang. Extra bonus, Vitamin A, para sa bilis ng recovery at laban sa panghihina ng binti. Hindi lang puso, mata o balat ang tinutulungan ng Vitamin A. Para sa mga senior na laging pagod ang binti, madaling sumakit ang hita, o parang laging may paninigas sa muscle, maaring ito na ang nawawalang piraso sa health puzzle mo. Ang Vitamin A ay isa sa pinakamakapangyarihang micronutrients pagdating sa muscle repair, tissue regeneration at resistance laban sa stress sa kasukasuan. Kilala mo si Mang Lando? Dating security guard na kahit 74 na anyos na, tuloy pa rin sa paglalakad mula bahay hanggang plaza araw-araw. Pero nitong huli, napansin niyang parang mas mabilis siyang mapagod. Hindi na raw siya makaakyat sa overpass nang hindi tumitigil sa gitna. Akala niya kulang lang sa tulog o baka dahil sa init. Pero nang tiningnan ang diet niya, halos wala siyang nakukuhang Vitamin A. Ayon sa mga pag-aaral, ang Vitamin A ay hindi lang para sa paningin, kundi mahalaga rin sa pagpapanatili ng malusog na skeletal muscles. Tumutulong ito sa muscle regeneration matapos ang stress o strain. Kaya kung ang mga binti mo ay parang mabigat lagi kahit wala namang iniinda sa x-ray o blood test, posibleng low level ng Vitamin A ang sanhi. Bukod dito, may papel din ito sa collagen maturation. Ibig sabihin, hindi lang si copper ang kailangan para sa malakas na connective tissue, kailangan ding may sapat kang Vitamin A para maayos na mailatag ang collagen network sa paligid ng joints. Sa mga senior kung saan mas fragile na ang tissue at mas mabagal ang recovery, mahalagang may sapat na intake nito. Pwede mong makuha ang Vitamin A sa mga pagkaing mayaman dito: kalabasa, squash, atay ng manok, malunggay, kamote, at kahit sa dairy products tulad ng keso at gatas. Sa mga hindi mahilig sa animal products, ang kalabasa at kamote ay sapat na para makatulong, basta regular. Balik tayo kay Mang Lando. Matapos ang 2 linggo ng araw-araw na ginisang kalabasa at malunggay sa tanghalian, napansin niyang mas magaan ang bawat hakbang niya. Mas mabilis na rin siyang nakakatawid ng overpass at ang dating nangangalay agad na pakiramdam ay parang unti-unting nawawala. Kung nararamdaman mong parang laging kulang sa enerhiya ang binti mo, kahit kumpleto ang tulog at pahinga, baka hindi lakas ang kulang, kundi nutrients. Isama mo sa araw-araw ang Vitamin A, hindi lang para makita ang liwanag, kundi para makagalaw ka ng may sigla. Sa gintong edad, ang tunay na kayamanan ay hindi lang ang haba ng buhay, kundi ang kalidad nito. Kaya kung bonus ang hanap mo, ito ang di mo dapat palampasin. Vitamin A para sa mas malakas, mas maliksi, at mas matibay na mga binti. Lakad mo ang sukat ng lakas mo. Piliin mong alagaan ito. Ngayong nakita natin kung paanong bawat bitamina ay may natatanging papel sa lakas ng iyong mga binti, malinaw ang mensahe. Hindi sapat ang simpleng pahinga o paminsang masahe. Kung gusto mong mapanatili ang lakas ng iyong katawan, lalo na sa edad na 60 taon pataas, kailangan itong suportahan mula sa loob. Mula sa B12 na nagpapalakas ng nerves hanggang sa copper at Vitamin A na tumutulong sa connective tissues, lahat ay may ambag sa bawat hakbang mong magaan, matatag at may sigla. Ang binti ay parang ugat ng puno. Kung mahina ito, babagsak ang lahat. Pero kung matibay, mas makakagalaw ka ng malaya at may dignidad. Kung may natutunan ka rito, huwag mong sarilihin. Ibahagi mo ito sa isang kaibigan, kapamilya o kapitbahay na palaging reklamo ay masakit ang tuhod, hindi na makalakad ng malayo o gusto lang ng dagdag kaalaman. Sa simpleng pag-share, maaari kang makapagpahaba ng lakas at buhay ng iba. At kung gusto mong masundan pa ang ganitong klase ng malalim pero praktikal na gabay para sa gintong edad, imbitado ka. Mag-subscribe ka na sa aming channel at mag-iwan ng komento tungkol sa vitamin na pinaka-nakapukaw ng pansin mo.
Sama-sama tayong lalakad sa direksyong mas malusog, mas masigla at mas makabuluhan. Dahil sa gintong edad, bawat hakbang mo ay mahalaga. At tandaan, kung may iniinom kang gamot o may iniindang kondisyon, mas mabuting magtanong muna sa iyong doktor bago subukan ang anumang bitamina.